Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat inutang na luha ay may siningil na kabayaran. Itinayo nila ang kanilang perpektong pamilya sa ibabaw ng aking mga wasak na pangarap. Ipinagdiwang nila ang kanilang kaligayahan habang ako ay naghihingalo sa lamig ng panghuhusga ng lipunan. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang aral. Hindi mo pwedeng ibaon sa lupa ang isang binhi at asahang hindi ito tutubo. Ako ang binhing kanilang ibinaon. At ngayon, nagbabalik ako hindi para wasakin ang kanilang tahanan, kundi para bawiin kung ano ang akin at ipamukha sa kanila na ang katotohanan ay hindi kailanman kayang takpan ng pinakamagarang damit. Big time, ihem, uksa, pompa. Hindi ko kailangan ng asawang marumiwila. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na ina ka ng anak ko. Ang mga salitang binitawan ni Elias ay tila isang matalim na patalim na walang awang humiwa sa mismong kaluluwa ni Willa. Kasabay ng malamig niyang boses ay ang paghagis niya ng isang makapal na brown envelope. Ang mga larawang naglalaman ng matinding kasinungalingan ay nagliparan sa hangin, nagumpisang magdaos-dos sa malamig at makintab na sahig na gawa sa marmol. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Willa nang magtama ang kanyang paningin sa mga nakakalat na litrato. Sa mga larawang iyon, makikita ang kanyang sarili na walang malay at nakahiga sa iisang kama kasama ang dating trooper ng pamilya Monteverde. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang mabigat na bato ang tila dumagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang pagpasok ng hangin sa kanyang mga baga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Pinulot niya ang isang litrato gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi alintana ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha na bumabasa rito. Elias, maawa ka, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Pagmamakaawa ni Willa, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Nahilo ako kagabi sa party. May naglagay ng kung ano sa inumin ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kwartong iyon. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan ng pamilya namin sa mga kasinungalingan mo, Willa. Ang boses na iyon ay nagmula kay Doña Beatriz, na dahan-dahang bumababa mula sa ingranding hagdanan. Ang ginang ay nakasuot ng panggabing bata de banyo na yari sa sutla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pandidiri. Tiningnan niya si Willa mula ulo hanggang paa, tila isang insekto na nakapasok sa kanyang malinis na pamamahay. Kahit anong pilit naming bihisan, ang isang abang mananahi ng mga mamahaling diamante, lalabas at lalabas pa rin ang amoy ng iyong pagiging mahirap at mababa. Patuloy ni Doña Beatriz, ang bawat salita ay may dalang lason na sinadya upang patayin ang dangal ni Willa. Isa kang linta na sumipsip sa yaman ng anak ko at ngayon, binaboy mo pa ang pangalan ng mga Monteverde. Pilit na umiling si Willa, humihingi ng tulong sa iba pang taong naroon. Lumingon siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Rica, na nakatayo sa likuran ni Elias. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, pumatak ang mga peking luha mula sa mga mata ni Rica. Yumakap si Rica sa braso ni Elias, nagtatago sa likod ng malapad na balikat ng lalaki, at nagsalita sa boses na puno ng pagkadismaya. Willa, I can't believe this. I trusted you. Tayong lahat naniwala sa pagiging inosente mo. Paano mo nagawa kay Elias ito? Paano mo nagawa sa inaanak ko? Humihikbing wika ni Rica, ang kanyang mukha ay larawan ng isang biktima, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay isang nakatagong ngiti ng tagumpay. Ang pagtataksil ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang asawa at matalik na kaibigan, ay tila sumunog sa lahat ng pag-asa sa puso ni Willa. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matining at pamilyar na iyak ng isang musmos ang umaling-awngaw mula sa itaas ng mansyon. Si Elian, ang kanyang isang taong gulang na anak. Ang iyak na iyon ay isang puwersang nagbigay ng panandaliang lakas kay Willa. Nakalimutan niya ang kanyang kahihiyan. Nakalimutan niya ang mga litrato. Ang tanging alam niya ay kailangan siya ng kanyang anak. Mabilis siyang tumayo at nagtangkang tumakbo patungo sa hagdan. Ngunit dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na uniforme ang walang seremonyang humarang at humawak sa magkabilang braso niya. Bitawan niyo ako, Elian! Anak ko, kailangan ko ang anak ko! Paulit-ulit na sigaw ni Willa. Ginamit niya ang bawat onsa ng lakas ng isang ina upang makawala. Nagpupumiglas hanggang sa mamula ang kanyang mga pulso. Ilabas niyo ang babaeng iyan. Wala siyang karapatang tumuntong sa pamamahay na ito at lalong wala siyang karapatang hawakan ng anak ko. Malamig na utos ni Elias. Tuluyan siyang tumalikod,
Hindi man lang nag-abala na tapunan ng huling sulyap ang babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin. Habang pilit siyang kinakaladkad palabas, nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang maliit na kumot. Isa itong piraso ng telang may bordang maliliit na bituin na sarili niyang tinahi para sana sa nalapit na kaarawan ni Elian. Pilit na iniunat ni Willa ang kanyang kamay upang abutin ang kumot. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri rito, isang matulis na takong ng sapatos ang walang awang bumaon sa tela. Tumingala si Willa at nakita ang mapanuyang ngiti ni Doña Beatriz na siyang nakatapak sa kumot ng kanyang anak. Kasabay ng pagdiin ng takong sa tela, ay tila tinapakan din ng matanda ang mismong puso ng isang ina, dinudurog ito hanggang sa wala nang matira. Ang malakas na ihip ng hangin ay sumalpok sa katawan ni Willa nang tuluyan siyang itulak ng mga bantay palabas ng tarangkahan. Ang mabigat na pintuang kahoy ng mansyon ay isinara ng mariin, lumikha ng isang malagim na alingawngaw na naghiwalay sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at sa kanyang dating buhay. Wala siyang dalang payong, walang pera, at walang masilungan. Ang kalangitan ay madilim, at ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikisimpatiya sa kanyang pagluluksa. Hinuhugasan ang kanyang luha, ngunit hindi kailanman kayang hugasan ang dungis na ipinahid nila sa kanyang pagkatao. Naglakad siya ng walang paroroonan. Ang kanyang manipis na damit ay basang-basa at dumikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay kasabay ng pag-alingawngaw ng walang awang hatol ng kanyang asawa. Ang paulit-ulit na pagkidlat sa kalangitan ay panandali ang nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Isang daan na patungo sa tulay na nagdurugtong sa labas ng syudad. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, nabibingi sa iyak ni Elian na patuloy na nananatili sa kanyang alaala. Sa gitna ng tulay, hindi niya napansin ang isang malaking truck na nawalan ng kontrol sa madulas na kalsada. Isang nakakapasong liwanag mula sa headlamp ng sasakyan ang biglaang bumalot sa kanyang paningin. Wala siyang naramdaman kundi ang isang malakas na puwersa na marahas na tumulak sa kanyang katawan, paitaas, lampas sa bakal na rehas ng tulay. Ang kalawakan ay tila huminto habang siya ay nahuhulog patungo sa maitim at umaagos na ilog sa ibaba. Ang lamig ng tubig ay mabilis na yumakap sa kanyang buong pagkatao. Hinihila siya pababa sa kailaliman ng kadiliman hanggang sa mawalan siya ng hininga. Sa pampang ng ilog, sa ilalim ng walang awang ulan, ang tanging naiwan ay ang isang piraso ng kanyang sapatos na tahimik na inanod ng tubig. Patay na ang tingin nila sa'yo, at kung babalik ka ngayon ng walang kalaban-laban, mas gugustuhin mong patay ka na lang talaga. Ang malamig at tuyong boses na iyon ay sumalubong sa unti-unting pagmulat ng mga mata ni Willa. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding kirot na tila pumupunit sa kanyang sentido. Kasunod ang amoy ng matapang na gamot na humahalo sa alikabok at lumang tela. Pilit niyang inaninag ang paligid sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin. Nakahiga siya sa isang matigas na papag sa loob ng isang malawak ngunit medyo madilim na silid. Sa mga dingding ay nakasabit ang iba't ibang padron ng mga damit at sa isang sulok ay may isang matandang babae na nakaupo sa harap ng isang sinaunang makinang depadyak. Ang ritmikong pag-andar ng gulong at pagtaas-baba ng karayom nito ang tanging bumabasag sa katahimikan ng silid. Tumigil ang matanda sa pananahi. Tumayo ito at lumapit sa higaan ni Willa. Siya si Lola Severina, isang babaeng may mga malalalim na guhit sa mukha na nagsasalaysay ng hindi mabilang na pighati, ngunit may mga matang matalim at walang inuurungan. Walang sinayang na salita ang matanda. Kinuha nito ang isang nakatuping dyaryo mula sa isang maliit na mesa at walang seremonyang ibinagsak ito sa kandungan ni Willa. Nanginginig ang mga daliri ni Willa nang buklatin niya ang pahayagan. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang mabasa ang malalaking letra sa pinakaharap na pahina. Manugang ng mga Monteverde, nagpakamatay matapos mahuling nangangalunya. Dimpimiti mo pagkimaming atya. Sa ibaba ng balita ay ang larawan ng kanyang sapatos na natagpuan sa pampang ng ilog. Kasunod ang isang mahabang artikulo na nagdedetalye kung paano siya itinapon ng kanyang asawa dahil sa kahihiyan, tisnat kung paano naaawa ang buong lipunan kay Elias at sa pamilya Monteverde dahil sa pagiging biktima nila ng isang masamang babae. Pinatay siya ng mga tsismis. Pinatay siya ng pamilyang minsang pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang masakit pa rito, ginamit nila ang kanyang trahedya upang linisin ang kanilang sariling pangalan.
na pinalalabas na sila ang mga bayani habang siya ang makasalanang sumira sa sarili niyang pamilya. Kasabay ng pag-unawa sa kalupitan ng mundo, isang mas matinding kirot ang sumaksak sa kanyang dibdib. Elian. Kung patay na siya sa paningin ng buong mundo, paano na ang kanyang anak? Ang bata na tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong ito, sinasakal siya ng matinding pangungulila na hindi mapunan ng sapat na hangin. Napahagulgol si Willa. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang buong katawan ay umuuga sa bawat paghikbi na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ito ng inang nawalan ng anak, ng isang asawang itinapon na parang basura, at ng isang babaeng ninakawan ng karangalan. Ngunit hindi siya inalo ni Severina. Sa halip, naglakad ang matanda patungo sa malaking mesa na gawa sa kahoy, kinuha ang isang mabigat na gunting na bakal na ginagamit sa paggupit ng makakapal na tela at muling lumapit kay Willa. Inihagis ni Severina ang gunting at ang mabigat na bakal ay bumaon sa kutsyon sa tabi mismo ng kamay ni Willa. Umiyak ka hanggang sa matuyo ang mga mata mo, pero walang luhang kayang magbalik sa anak mo. Wika ni Severina, ang boses ay matigas, ngunit may nakatagong pag-unawa sa sakit. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mong kalabanin ang mga Monteverde sa ganyang ayos? Isang mahinang babae na umiiyak sa isang sulok? Ginawa ka nilang biktima dahil pinayagan mo sila. Kung gusto mong makuha ang bata, kailangan mong ibaon ang mahinang si Willa ngayong gabi. Tumingin si Willa sa gunting na nasa kanyang tabi. Ang malamig na bakal nito ay kumikislap sa ilalim ng maputlang ilaw ng bumbilya. Inilipat niya ang kanyang paningin sa maliit na salamin na nakasabit sa tapat ng kama. Nakita niya ang isang babaeng sugatan. Ang mahaba nitong buhok ay buhol-buhol at nababalutan ng putik mula sa ilog. Isa itong mukha ng pagkatalo. Dahan-dahang pinunasan ni Willa ang kanyang mga luha. Ang apoy ng kawalang katarungan na naglalagablab sa kanyang dibdib ay nagsimulang tumupok sa kanyang kahinaan. Unti-unti niyang inabot ang mabigat na gunting. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang mga palad. Tumingin siyang muli kay Severina at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata, kundi isang nagyayalong pagpapasya. Hinawakan niya ang isang makapal na bahagi ng kanyang mahaba at magulong buhok. Gamit ang matalim na talim ng gunting, walang pag-aalinlangang hiniwa niya ang mga hibla. Ang marahas na paggupit ay tahimik na naganap, hanggang sa ang mga buhok na minsang naging bahagi ng kanyang pagkababae at kahinaan ay unti-unting bumagsak sa malamig na sahig. Bawat paggupit ay isang pagputol sa kanyang nakaraan. Bawat pagbagsak ng buhok ay ang pagbitiw sa kanyang pag-asang mamahalin pa siya ng lalaking nanakit sa kanya. Nang putulin niya ang pinakahuling hibla, ibinaba niya ang gunting. Ang kanyang buhok ngayon ay maikli at hindi pantay, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng isang bagong anyo ng katapangan. Tiningnan niya ng diretso ang matanda. Turuan mo ako, Lola Severina, mariin niyang idineklara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi kasing talim ng karayom. Turuan mo akong manahin ang isang sumpa na hindi nila matatakasan. Bawat tahi ay isang luha. Bawat disenyo ay isang hakbang pabalik sa anak ko. Ito ang paulit-ulit na sinasambit ni Willa sa kanyang isipan, isang tahimik na panalangin na sumasabay sa walang patid na paggalaw ng karayom ng makinang Depa-Jack sa tuwing lumalalim ang gabi. Lumipas ang isang buong taon na tila isang mahabang paghinga. Ang dating magulo at maalikabok na gawaan ni Lola Severina ay nabalutan ng isang bagong sigla. Sa bawat telang ginupit at sa bawat sinulid na pinagdugtong, unti-unting hinubog ni Willa hindi lamang ang mga magagarang damit, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkatao. Wala na ang mahinang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may matalim na paningin, ang mga kilos ay pinino ng kalungkutan, at pinatibay ng matinding pagnanasang makamit ang katarungan. Ang kanyang maikling buhok ay inayos ng may pagkaelegante, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang kumpiyansang hindi magagapi. Siya ngayon si Mina, ang misteryosong taga-disenyo na naging pinakapinag-uusapang pangalan sa buong alta sosyedad ng Maynila. Ngunit sa likod ng makintab na maskara ni Mina, ang puso ni Willa ay patuloy na dumudugo sa tuwing naiisip niya si Elian. Bago matulog, may isang ritual siyang ginagawa na lingid sa kaalaman ng iba. Sa loob ng isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama, maingat niyang itinatago ang isang maliit
at naluluma ng kumot na may bordang maliliit na bituin. Ito ang kaisa-isang bagay na nailigtas ni Lola Severina mula sa gilid ng ilog ng gabing iyon. Ang kumot na walang awang inapakan ni Doña Beatriz. Hahaplusin niya ang magaspang na bahagi kung saan bumaon ang takong ng matanda at sa mga sandaling iyon, ang malamig at matapang na si Mina ay muling nagiging si Willa, isang ina na nangungulila at naghihintay. Ipinapahid niya ang kumot sa kanyang mukha. Sinusubukang langhapin ang anumang natitirang amoy ng kanyang anak bago tuluyang ipikit ang mga mata upang harapin ang kinabukasan. Isang hapon, pumasok si Lola Severina sa kanilang tahimik na pagawaan, bitbit ang isang sariwang issue ng isang sikat na lifestyle magazine. Ang takip nito ay naglalaman ng malaking larawan nina Elias at Rica, magkahawak kamay at nakangiti ng matamis sa harap ng mga kamera. Ang pamagat ng artikulo ay buong pagmamalaking nag-aanunsyo sa gaganaping kasalan ng dekada para isalba ang reputasyon at negosyo ng pamilya Monteverde. Inilapag ni Severina ang pahayagan sa ibabaw ng hapag kung saan nagdodrawing si Willa ng isang disenyo. Nakagat na nila ang pain, Mina, wika ni Severina, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong pananabik. Nakatanggap tayo ng tawag mula kay Doña Beatriz ngayong umaga. Nais niyang ikaw ang personal na gumawa ng damit pangkasal ni Rica. Gagamitin nila ang pangalan mo para lalong magmukhang perpekto ang pamilya nila. Hindi umangat ang tingin ni Willa mula sa kanyang ginagawa. Ipinagpatuloy niya ang masinop na pagguhit ng mga linya ng isang magarang laylayan sa papel. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan niyang ibinaba ang kanyang lapis. Tumingin siya sa larawan nina Elias at Rica. Ang makmangang ngiti ng dalawa ay nagbigay ng isang pamilyar na kirot sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapanuyang ngiti. Gusto ng babaeng umagaw sa kanyang asawa na magsuot ng damit na gawa ng taong sumira sa buhay niya nang hindi nito nalalaman kung sino talaga siya. Ang perpektong paghihiganti ay inihahain hindi ng mainit at mabilisan, kundi inihahanda tulad ng isang tela. Maingat na sinusukat, dahan-dahang ginugupit, at tiyak na tinatahi sa mga bahaging pinakamasakit. Mahinang sambit ni Willa habang kinukuha ang isang maliit ngunit matalim na pin na may pulang ulo. Maingat niyang itinusok ang pin sa pinakasentro ng dibdib ni Rica sa larawan. Handa ka na bang harapin sila ng walang pagbabalat kayo ng takot? Tanong ni Severina. Tumayo si Willa, nagtungo siya sa harap ng malaking salamin, pinagmasdan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na panginginig. Handa na ang entablado, Lola. Oras na para sukatin ang kanilang mga kasinungalingan. Kinaumagahan, isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Monteverde. Bumukas ang pinto at dahan-dahang humakbang pababa ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Sa kanyang mukha ay nakasuklob ang isang malapad na sombrerong may itim na lambat na manipis, bahagyang nagtatago sa pamilyar na mga linya ng kanyang mukha, ngunit nagpapatingkad sa kanyang mapulang mga labi. Si Mina ay dumating. Batagtag? Ang ganda ng bahay niyo, Miss Rica, pero parang may nagmumultong kalungkutan sa mga dingding. Ang matamis ngunit may kagat ng yelong boses ni Mina ay bahagyang nagpatigil sa pag-ikot ni Rica sa harap ng malaking salamin. Ang sikat na taga-disenyo ay dahan-dahang naglakad sa loob ng malawak na salas ng mansyon ng mga Monteverde. Ang bawat dahan-dahang hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila isang bibilis na tibok ng puso na naghahanap ng katarungan. Isang taon na ang nakalilipas, sa mismong lugar na ito, kinaladkad si Willa palabas habang bumubuhos ang ulan. Ngayon, bumalik siya na ang tanging baon ay ang bangis ng isang babaeng muling nabuhay mula sa putikan. Oh, you think so, Miss Mina? Tugon ni Rica, sabay haplos sa kanyang leeg na napapalamutian ng mamahaling kwintas. Baka dahil lang sa antique decorations ni Tita Beatriz, but soon everything will be bright and new for the wedding. I want the most beautiful wedding dress, something na hindi kayang pantayan ng kahit sino. Lumapit si Mina, bitbit ang kanyang kit ng pananahi. Ang bawat paggalaw niya ay pinino, puno ng awtoridad na nagpapakaba kay Rica nang hindi nito maipaliwanag. Sa kabilang dulo ng salas, nakaupo si Doña Beatriz sa isang mamahaling sofa, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang matanda ay nakangiti ng malapad, abot tenga ang tuwa dahil nakuha nila ang serbisyo ng pinakasikat na designer sa bansa.
isang bagay na muling maglalagay sa pamilya Monteverde sa rurok ng kapangyarihan. Of course, Miss Rica. Susukatin natin ang bawat anggulo mo para masiguro na walang kapintasan ang magiging anyo mo sa araw na iyon, wika ni Mina. Inilabas niya ang kanyang tape measure na kulay pilak. Nang magsimulang dumampi ang mga daliri ni Mina sa balikat ni Rica upang sukatin ang lapad nito, naramdaman ni Willa ang isang matinding pagnanais na higpitan ang pagkakahawak. Ang bawat sentimetro ng balat ni Rica na kanyang nahahawakan ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang binuo ng babaeng ito upang agawin ang kanyang pamilya. Maingat niyang inikot ang tape measure sa paligid ng baywang ni Rica. Ramdam ni Willa ang pagpigil ng hininga ni Rica. Tila ba kahit ang hangin sa loob ng mansyong iyon ay natatakot sa presensya ng taga-disenyo. You have a very interesting waistline, Miss Rica. Parang may itinatago kang kaba, bulong ni Mina habang hinihigpitan ang pagkakasakal ng tape measure sa baywang ng babae. Sapat lamang para makaramdam ito ng bahagyang paninikip, ngunit hindi sapat para magreklamo. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan sa gilid at pumasok si Elias. Ang kanyang hitsura ay tila lalong naging seryoso sa nakalipas na 1 taon. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling suit. Napahinto siya nang makita ang eksena sa gitna ng salas. Ang kanyang paningin ay tila napako sa likod ng babaeng nakatalikod na may suot na eleganteng sombrero. May isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila nakita na niya ang bawat galaw ng mga kamay na iyon sa isang panaginip na pilit niyang kinalilimutan. Elias, darling, look, Miss Mina is finally here. Masayang tawag ni Rica. Dahan-dahang humarap si Mina. Ang itim na lambat ng kanyang sombrero ay bahagyang nakatabing sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mapupulang labi ay nakakurba sa isang napakagandang ngiti na hindi umaabot sa kanyang paningin. Kayo po ba ang mapalad na lalaki? Tanong ni Mina, ang boses ay malambing ngunit malamig. Isang karangalan na makita ang taong nagmamay-ari ng ganito kagandang mansyon at ganito kaperpektong kasintahan. Napatulala si Elias. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing kilala niya ang boses na ito, ngunit ang babaeng nasa harap niya ay punong-puno ng sopistikasyon at kapangyarihan, malayo sa mahinang si Willa na kanyang itinakwil. Hindi niya napansin na nabitawan niya ang kanyang hawak na susi ng sasakyan, na lumikha ng isang mahinang tunog sa carpet. I'm sorry, Miss Mina, right? Nautal na wika ni Elias, habang pilit na inaaninag ang mukha ng babae sa likod ng lambat. Have we met before? Your voice. It sounds so familiar. Hindi kumurap si Mina. Itinuloy niya ang pagsusulat ng mga sukat sa kanyang maliit na notebook nang hindi man lang nagpapakita ng anumang emosyon. Marami ang nagsasabi niyan, Mr. Monteverde. Siguro dahil ang boses ko ay boses ng lahat ng taong minsang kinalimutan ng mundo. But don't worry, we're here for the future, not the past. Lumapit si Mina kay Rica upang ayusin ang pagkakatayo nito para sa huling sukat sa likuran. Sa isang mabilis at tago na pagkakataon, idiniin ni Mina ang kanyang hintuturo sa isang bahagi ng likod ni Rica, isang maliit na bahaging alam niyang sensitibo ang babae dahil sa isang peklat noong bata pa ito na tanging si Willa lang ang nakakaalam. Bahagyang napatalon si Rica sa gulat, ang kanyang mukha ay namutla sa hindi maipaliwanag na takot. May problema ba, Miss Rica? Tanong ni Mina, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Wala, parang may naramdaman lang akong tusok. Kabadong tugon ni Rica. Pilit na ibinabalik ang kanyang poise. Baka ang konsensya mo lang yon, simpleng sagot ni Mina, bago mabilis na iniligpit ang kanyang mga gamit. Habang naglalakad palabas ng mansyon pagkatapos ng appointment, hindi sinasadyang nasalubong ni Mina ang isang yaya na may buhat na isang batang lalaki sa dulo ng pasilyo. Ang mundo ni Willa ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang batang iyon, ang mga matang iyon na kasing itim ng gabi, ang maliliit na kamay na familiar sa kanyang mga bisig. Si Elian. Ang bata ay tumingin ng diretso sa kanya. Ang maliliit nitong labi ay bumuka at isang mahinang tunog ang lumabas. Tila isang pagkilala na nagmula sa kaluluwa. Ang bawat bahagi ng katawan ni Willa ay gustong tumakbo at agawin ng anak, ngunit pinako niya ang kanyang mga paa sa sahig. Ramdam niya ang init ng mga luhang nagbabadyang bumagsak sa likod ng kanyang mga mata. Miss Mina, are you okay? Tanong ng yaya nang mapansin ang kanyang paghinto. Bago pa makasagot si Willa, isang boses mula sa likuran ang muling narinig.
Si Doña Beatriz ay naglalakad palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nakatingin sa reaksyon ni Mina sa bata. Bakit ka tumigil, Miss Mina? May napansin ka ba sa apo ko? Tanong ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Pilit na hinahanap ang anumang bakas ng katotohanan sa likod ng maskara ng sikat na taga-disenyo. Mama, ang munting tinig na iyon, bagamat paos at hirap pa sa pagbigkas, ay tila isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng kaisipan ni Mina. Sa loob ng isang sandali, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng tahi ng kanyang maskara bilang isang matapang at malamig na taga-disenyo ay tila nautas. Ang mundong binuo niya sa loob ng isang taon ay nayanig ng isang salitang hindi naman para sa kanya, ngunit tanging ang kanyang kaluluwa lang ang nakakaramdam ng tunay na kahulugan. Nanigas ang mga paa ni Mina sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang kamay na nakahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling itim na blazer ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang luhuran ng bata at yakapin ito ng napakahigpit hanggang sa mawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang matalas na titig ni Doña Beatriz na nakatusok sa kanyang batok. Bakit ka tumigil, Miss Mina? May napansin ka ba sa apo ko? Ang tanong ng matanda, ang boses ay puno ng hinala at tila isang babala na nagpapabalik sa ulirat ni Willa. Huminga ng malalim si Mina, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay muling naging larawan ng isang profesional na walang anumang bahid ng emosyon. Inayos niya ang kanyang sombrero at tumingin sa bata, na ngayon ay pilit na inaabot ang kumikinang na brooch sa kanyang dibdib. Wala naman po, Doña Beatriz. Napansin ko lang na napakaganda ng mga mata ng bata. Tugon ni Mina sa isang kalmadong boses, kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong nagngangalit. Parang marami siyang gustong sabihin na hindi niya mabigkas. Ang mga bata ay may paraan ng pagkilala sa mga taong may dalang katotohanan. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay sininyasan nito ang yaya na ilayo na ang bata. Pinanood ni Mina ang paglayo ni Elian, ang maliliit nitong kamay na kumakaway sa hangin, hanggang sa mawala ito sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang papalayo ng kanyang anak ay tila isang hibla ng kanyang puso na binubunot ng walang awa. Pagkaalis sa mansyon, mabilis na pumasok si Mina sa loob ng kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng katahimikan ng kanyang sariling mundo, tuluyan nang bumigay ang kanyang katatagan. Humilig siya sa manibela, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang buong katawan ay umuuga sa tindi ng kanyang paghikbi. Ang sakit ng isang ina na hindi man lang mahawakan ang sariling anak ay isang uri ng lason na unti-unting pumapatay sa kanya sa bawat segundong lumilipas. Bakit, Elian? Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit kailangang sa ganitong paraan tayo muling magkita? Samantala, sa loob ng mansyon, naging abala ang lahat para sa hapunan. Si Rika ay nakaupo sa harap ng kanyang malaking vanity mirror, sinusubukang alisin ang anumang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Pumasok ang yaya dala ang umiiyak na si Elian, ngunit sa halip na kargahin ng bata, isang matinding inis ang gumuhit sa mukha ni Rika. Yaya, dalhin mo na yan sa kwarto niya. Ang ingay-ingay, nakakasakit ng ulo. Singhal ni Rika habang marahas na ibinababa ang kanyang lipstick sa mesa. Pero ma'am, mukhang naghahanap po ng kalinga ang bata. Kanina pa po siya tumatawag ng mama mula nung makita yung designer. Paliwanag ng yaya na nakayuko. Tumayo si Rika, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Lumapit siya sa yaya at kinuha ang braso ni Elian ng medyo mahigpit dahilan upang lalong lumakas ang iyak ng bata. Huwag mo akong tuturuan kung paano maging ina, yaya. At ikaw, bata ka, tumigil ka sa pag-iyak. Hindi mo ako nanay, naiintindihan mo, at hinding-hindi babalik ang totoong nanay mo dahil patay na siya. Narinig ni Elias ang sigawan mula sa labas ng kwarto. Pumasok siya at nakita ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Kinuha niya ang bata mula kay Rika. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot na hindi niya maipaliwanag. Mula nang mawala si Willa, tila nawalan na rin ng kulay ang buhay sa loob ng bahay na ito. Rika, dahan-dahan naman, bata lang yan, mahinahong saway ni Elias, ngunit may bakas ng distansya sa kanyang boses. I'm just stressed, Elias. Ang daming inaasikaso para sa wedding tapos ang kulit pa ng anak mo. Depensa ni Rika, sabay haplos sa braso ng asawa upang muling makuha ang loob nito.
Sa kabilang daw ng syudad, sa loob ng kanyang madilim na opisina, binuksan ni Mina ang kanyang laptop. Isang maliit na screen ang bumungad sa kanya. Isang live feed mula sa isang camera na hindi sinasadyang naiwan ng isa sa kanyang mga assistant sa loob ng playroom ni Elian kanina. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang unan, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa pisngi nito. Hinaplos ni Mina ang screen, tila sinusubukang maramdaman ang pisngi ng kanyang anak sa kabila ng teknolohiya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang dangal. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang anak mula sa mga kamay ng mga taong walang puso. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan ang gabi ng katotohanan. Magkita tayo sa lumang tulay. Kahit anong pilit mong suotin ang mga damit at alahas niya, Rika, ikaw pa rin ang anino na sumisira sa pamilyang ito. Ingat ang mga salitang iyon ay tila isang malupit na bulong na nanggaling sa kailaliman ng lupa, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa panaginip ni Rika. Nagising siyang humihingal, ang kanyang balat ay basang-basa ng malamig na pawis, at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim na silid, lumingon siya sa kanyang tabi, ngunit wala roon si Elias. Tanging ang malawak at bakanting bahagi ng kama ang sumalubong sa kanyang nag-aalalang paningin. Tumayo si Rika at naglakad patungo sa banyo upang maghilamos. Ngunit nang tumingin siya sa malaking salamin, hindi ang sariling mukha ang kanyang nakita sa kanyang imahinasyon, kundi ang mga mata ni Mina. Ang mga matang tila may dalang sumpa, ang mga matang tila nakakakita sa bawat madilim na sulok ng kanyang pagkatao. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala si Willa, ngunit sa pagdating ng taga-disenyong iyon, tila bumalik ang lahat ng takot na pilit niyang ibinaon. Hindi maaari, bulong ni Rika sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa gilid ng lababo. Patay na si Willa. Nakita ng lahat ang sapatos niya sa ilog. Hindi siya pwedeng bumalik. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa pasilyo ng mansyon. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang kaba sa bawat hakbang sa malamig na marmol. Napahinto siya sa harap ng pintuan ng silid ni Elias. Ang silid na dati ay pag-aari ni na Elias at Willa. Marahan niyang pinihit ang hamba ng pinto at pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas habang hawak ang isang maliit na bagay. Nang lumapit si Rika, nakita niyang hawak ni Elias ang isang lumang litrato ni Willa na noong una ay akala niya ay naigawad na sa apoy. Ang matinding selos ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa loob ni Rika. Elias, anong ginagawa mo? Wedding natin sa susunod na linggo pero heto ka pa rin nakatitig sa nakaraan? Singhal ni Rika, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Mabilis na itinago ni Elias ang litrato sa loob ng kanyang drawer. Tumingin siya kay Rika, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rika ang isang pagdududa sa mga mata nito na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi ko lang maiwasang mag-isip, Rika. Noong nakita ko si Miss Mina kanina, may kung anong nagpaalala sa akin tungkol sa gabi bago mawala si Willa. Are you sure wala tayong nakalimutan tungkol sa nangyari? What are you saying, Elias? Are you doubting me now? Hysterical na tugon ni Rika. Mabilis na ginagamit ang kanyang abilidad sa pagbaliktad ng sitwasyon. I was there for you when she betrayed us. Ako ang naging sandigan mo nung iniwan ka niya. And now, dahil lang sa isang designer, pagbibintangan mo ako? Bumagsak ang balikat ni Elias. Hindi sa ganun, Rika. I'm just tired. Samantala, sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang anino ang tahimik na naghihintay sa gilid ng lumang tulay. Ang lugar kung saan huling nakita ang sapatos ni Willa. Dumating ang isang sasakyan at bumaba rito si Mina. Ang hangin sa paligid ay malamig, nagdadala ng amoy ng tubig, ilog at basang lupa. Isang lalaking nakasuot ng luma at maruming jacket ang lumapit sa kanya mula sa kadiliman. Siya ang dating trooper ng mga Monteverde, ang lalaking naging kasangkapan upang sirain ang dangal ni Willa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay palaging lumilingon sa paligid, tila may kinatatakutang humahabol sa kanya. Nandito na ang hinihingi mo, ma'am, nanginginig na wika ng lalaki habang inaabot ang isang maliit na digital recorder. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya ko.
Bawat gabi naririnig ko ang iyak ni Ma'am Willa nung gabing itapon niyo siya. Hindi ko alam na abot sa ganito. Tinanggap ni Mina ang recorder. Ang lamig ng plastic nito ay tila lumusot sa kanyang balat. Dumadaloy patungo sa kanyang puso. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Rika ay malinaw na maririnig sa recorder. Nakikipag-usap sa trooper tungkol sa paglalagay ng gamot sa inumin ni Willa at ang pagbabayad ng malaking halaga para sa mga litrato. Siguraduhin mong mukhang tulog na tulog siya sa tabi mo. Ang maririnig na boses ni Rika sa recording, puno ng malisya at tawa. Kapag nakita ito ni Elias, tapos na ang maliligayang araw ng mananahi na iyan. Nanigas ang buong katawan ni Mina. Bagamat alam na niya ang katotohanan, ang marinig ang mismong boses ng taong itinuring niyang kapatid habang pinaplano ang kanyang pagbagsak, ay tila muling pagpatay sa kanyang puso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang kamay. Ang bawat hininga niya ay nagiging isang tahimik na panunumpa ng paghihiganti. Salamat, mahinang sambit ni Mina. Binigyan niya ang lalaki ng isang makapal na envelope ng pera. Umalis ka na, lumayo ka rito at huwag nang babalik. Nang muling mapag-isa si Mina sa ibabaw ng tulay, tiningnan niya ang madilim na tubig sa ibaba. Sa lugar na ito siya namatay bilang Willa. At sa lugar ding ito siya muling nabuhay bilang ang bagyong susunod na tatama sa mansyon ng mga Monteverde. Ngunit habang papasok siya sa kanyang sasakyan, isang liwanag mula sa isang paparating na motorsiklo ang tumama sa kanyang paningin. Ang motorsiklong iyon ay hindi lumagpas, bagkus ay huminto ito sa malayo. Isang anino ang nakaupo roon, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ramdam ni Mina ang isang malakas na titig na nakatitig sa kanya, isang titig na hindi sa trooper, kundi sa isang taong sadyang sumunod sa kanya mula sa mansion. Magkano ang halaga ng isang pamilyang sinira mo? 5 milyon? 10 milyon? O ang mismong buhay mo? Ang boses ni Mina ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng gabi. Bawat salita ay may dalang bigat, na tila isang hatol na hindi mababali. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang dating trooper ng mga Monteverde ay nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa envelope ng pera na nasa harapan niya. Hindi niya magawang abutin ito dahil ang bawat sentimo roon ay tila nabahiran ng dugo at luha ng babaeng nasa harap niya ngayon. Patawad po, Ma'am Willa. Oh, patawad po. Ang tanging lumalabas sa nanginginig na labi ng lalaki. Inabot niya kay Mina ang isang maliit na memory card, ang kaisa-isang susi na magbubukas sa madilim na sikreto ni Rika at Doña Beatriz. Nandyan po ang lahat. Ang usapan namin sa telepono, ang pag-abot ng bayad sa akin sa likod ng mansyon, at ang orihinal na mga larawan bago nila i-edit para magmukhang gising kayo. Hindi ko na po kayang mabuhay sa takot. Tinanggap ni Mina ang maliit na bagay na iyon. Mahigpit niya itong hinawakan, tila ba doon nakasalalay ang kanyang buong pagkatao. Umalis ka na, magbagong buhay ka sa malayo at huwag mo nang hayaang maging kasangkapan ka muli ng kasamaan. Habang papalayo ang lalaki sa kadiliman, naiwan si Mina na mag-isa sa loob ng sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa upuan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay unti-unti nang nagtatagpo, tila isang mahabang tahi na malapit nang matapos. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang bahagi ng kanyang puso na tila unti-unting naninigas sa lamig. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Si Elias ay nasa kanyang silid-aklatan, hindi makatulog at pilit na nilulunod ang sarili sa trabaho. Sa kanyang pagkabalisa, hindi niya sinasadyang masagi ang isang maliit at lumang kahon ng alahas na nakatago sa dulo ng isang shelf. Isang kahon na pag-aari ni Rika, ngunit mukhang nakalimutan na nito. Nang bumukas ang kahon, hindi mamahaling diamante ang bumungad sa kanya. Sa ilalim ng ilang lumang resibo, nakita ni Elias ang isang pamilyar na kislap ng ginto. Kinuha niya ito at tila huminto ang kanyang hininga. Ang singsing sa kasal ni Willa. Ang singsing na sinabi ni Rika na itinapon daw ni Willa sa basura bago ito lumayas. Bakit ito nasa pag-aari ni Rika? Bakit ito nakatago sa ilalim ng mga kalat nito? Ang bawat alaala ng gabing itinapon niya si Willa ay tila bumalik sa kanyang isipan. Ang ulan, ang mga pagsamo ni Willa, ang tapat na tingin ng mga mata nito na binaliwala niya dahil sa galit. Isang matinding pagsisisi ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na hindi niya nararamdaman sa piling ni Rika.
Wala sa sariling kinuha ni Elias ang kanyang susi ng sasakyan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nagmaneho siya ng mabilis patungo sa songmay ni Mina. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo, pilit na naghahanap ng kasagutan sa isang babaeng tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Nang makarating siya sa tapat ng song, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa loob. Lumabas siya ng sasakyan ng walang payong, hinahayaan ng malamig na tubig na bumasa sa kanyang mamahaling suit. Kumatok siya ng malakas sa pintuang kahoy, ang kanyang bawat paghampas ay tila isang pagsusumamo para sa isang pagkakataong hindi na niya nararapat makuha. "Mina, buksan mo ang pinto! Alam ko na nandyan ka!" Sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay paos at humahalo sa ingay ng patak ng ulan sa bubungan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit hindi ito tuluyang ibinukas ni Mina. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng maliit na siwang, ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. Tumingin siya kay Elias. Ang lalaking huling beses niyang nakitang nakatayo sa ilalim ng ulan ay noong gabing itinaboy siya nito. Ngayon, ang mga papel ay nabaliktad. "Gabi na, Mr. Monteverde, at bawal ang lasing sa loob ng aking tahanan," malamig na wika ni Mina. "Sino ka ba talaga? Bakit mo hawak ang puso ko sa paraang tanging siya lang ang nakakaalam?" Pagsusumamo ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kalituhan. "I saw the ring. I saw everything. Willa, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit ako nabulag ng ganito." Walang mababakas na awa sa mukha ni Mina. Tiningnan niya si Elias mula ulo hanggang paa. Ang hitsura nito ay tila isang basang sisiw na nawawalan ng direksyon. Kinuha ni Mina ang isang itim na payong na nakasandal sa pintuan at iniabot ito sa labas. "Wala si Willa rito, Mr. Monteverde. Ang babaeng kilala mo ay inanod na ng ilog sa gabi ng inyong pagtataksil," maring sambit ni Mina. "Huwag mong dungisan ang aking harapan ng iyong mga luha na walang saysay. Umuwi ka na sa iyong pakakasalang babae. Doon ka nararapat sa gitna ng inyong mga kasinungalingan." Bago pa man makasagot si Elias, mabilis na isinara ni Mina ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila huling hatol na muling nagpahiwalay sa kanila. Nanatiling nakatayo si Elias sa labas, hawak ang payong na ibinigay ni Mina. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang isang kasalanang kailanman ay hindi na mabubura. Sa loob ng madilim na silid, isinandal ni Mina ang kanyang likod sa pinto. Naramdaman niya ang init ng isang patak ng luha sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa kanyang leeg, hinahaplos ang nakatagong mikropono na nakakabit sa kanyang damit. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ng hoyloy ni Elias ay na-record. "Isang tahi na lang, Elias," bulong ni Mina sa dilim. "Isang tahi na lang at matatapos na ang inyong palabas. Ito na ang pinakamahal na damit na isusuot mo, Rika. Dahil ang kabayaran nito ay ang buong pagkatao mo." Ang boses ni Mina ay parang isang marahang haplos ng sutla sa balat. Ngunit ang bawat salita ay may dalang talim na tila isang babala. Sa loob ng malawak na fitting room ng siongmay, nakatayo si Rika sa harap ng naglalakihang salamin. Suot ang obra maestrang gawa ni Mina. Ang damit pangkasal ay gawa sa pinakamamahaling lila at puntas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Isang anyong sadyang binuo ni Willa upang itago ang isang demonyong nasa loob. "Oh my God, it's so perfect. I'll be the most beautiful bride in Manila, right, Miss Mina?" Tila batang tuwang-tuwa na wika ni Rika habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. "Wala nang makakapagsabi na second option lang ako. Sa suot kong ito, hinding-hindi na nila maaalala ang kahit sinong naging asawa ni Elias." Ngumiti si Mina ng dahan-dahan habang inaayos ang laylayan ng damit. "Sigurado ako, Miss Rika. Sa gabing ito, ang lahat ng mata ay mapapako sa bawat detalye ng damit na ito. Walang sino man ang makakalimot sa anyo mo kapag lumakad ka na sa gitna ng maraming tao." Habang abala si Rika sa paghanga sa sarili, lumapit si Mina sa likuran nito. Sa kanyang mga daliri ay may hawak siyang isang maliit at manipis na bagay. Isang digital transmitter na kasing liit lamang ng isang butones. Sa isang masining at mabilis na pagkilos, habang nagkukunwaring inaayos ang malaking laso sa likuran ng bewang ni Rika, maingat na itinahi ni Mina ang transmitter sa pagitan ng mga patong ng tela. Ang bawat tusok ng kanyang karayom ay tila isang nakatagong sumpa, isang tahi na magbubuklod sa katotohanan at sa kapahamakan ng babaeng nasa kanyang harapan.
Done! Perpekto na ang lahat, bulong ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa refleksyon ni Rika sa salamin. Samantala, sa mansyon ng mga Monteverde, ang tensyon ay tila isang hanging puno ng kuryente bago ang isang malakas na bagyo. Si Elias ay nakaupo sa kanyang silid. Nakatingin sa labas ng bintana habang hawak ang isang baso ng alak. Simula ng gabing bumisita siya sa huwangmay ni Mina, tila nawalan na siya ng ganang makipag-usap kahit kanino. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa boses ng taga-disenyo at sa singsing na kanyang natagpuan. Pumasok si Doña Beatriz sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay matigas at puno ng awtoridad. Elias, bakit hindi ka pa naghahanda? Ang mga bisita ay darating na bukas ng maaga. Kailangan mong ayusin ang sarili mo. This wedding is the only thing that will save our family's reputation from that scandalous past with Willa. Is it really about our reputation, Ma? O tungkol lang ito sa pagtatakip ng mga bagay na ayaw nating aminin sa sarili natin? Malamig na tugon ni Elias, hindi tinitingnan ng kanyang ina. Wala tayong dapat aminin, singhal ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pinili mo si Rika dahil siya ang karapat-dapat. Huwag mong hayaan ang hiya na sirain ang pagkakataong ito. Willa is dead and gone. Isara mo na ang kabanatang iyon. Hindi sumagot si Elias. Sa halip ay inubos niya ang kanyang alak sa isang lagok. Ang salitang hiya na binanggit ng kanyang ina ay tila isang malupit na paalala sa kanya. Isang dadyen, mahokogang bauvebang moyja, ngay kailangang dumanak ang luha ng mga inosente. Bumalik ang eksena sa loob ng tungmay. Matapos umalis ni Rika, nabaon ang kanyang perpektong damit, naiwan si Mina na mag-isa. Pinatay niya ang mga malalakas na ilaw, at tanging ang liwanag mula sa bintana ang tumatanglaw sa kanya. Lumapit siya sa isang mannequin na nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang isusuot para sa bukas. Inilabas ni Mina ang kanyang telepono at tiningnan ang isang software na nakakonekta sa transmitter na itinahi niya sa damit ni Rika. Malinaw niyang naririnig ang bawat paghinga at bawat salitang binibitawan ng mga tao sa paligid ng damit. Handa na ang entablado, Lola Severina, mahinang sambit ni Mina sa kadiliman ng silid. Bukas, ang bawat tahi ng kasinungalingan nila ay isa-isang mabubuhay at sasakal sa kanilang lahat. Ang gabi ay tila bumabagal habang lumalapit ang oras ng paghihigante. Si Willa ay tumayo sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay tila isang reyna ng kadiliman na naghihintay lamang sa pagsikat ng araw para tupukin ang lahat ng kanyang kaaway. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang iyak ni Elian. At iyon ang nagsisilbing gasolina sa apoy na handa ng sumabog. Ang mga nakangiting mukha, ang kumikinang na mga alahas, lahat ito ay isang malaking palengke ng mga kasinungalingan. Ang boses ni Mina sa loob ng kanyang isipan ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon na nakatago sa bawat sulok ng engranding ballroom ng mga Monteverde. Mula sa madilim na sulok ng balkonahe sa ikalawang palapag, pinagmamasdan niya ang lahat. Ang seremonya ng kataksilan ay opisyal nang nagsimula. Ang bawat halakhak na naririnig niya sa ibaba ay tila isang insulto sa bawat patak ng luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa gitna ng bagyo. Ang sikat ng mga chandelier ay tumatama sa mga mamahaling baso ng alak, lumilikha ng mga kislap na nakakasitaw sa mata. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz, suot ang isang kulay lila na gown na tila isang baluti ng kanyang huwad na kapangyarihan. Ang bawat bati niya sa mga panauhin ay puno ng kaplastikan, tila bawat ngiti ay isang negosyo na kailangang pagkakitaan. Sa tabi niya ay si Rika, na lalong naging mukhang reyna sa loob ng obra maestrang gawa ni Mina. Ang bawat hibla ng tela ng damit ni Rika ay kumikinang, nagnanakaw ng atensyon mula sa lahat ng kababaihan sa loob ng silid. You look stunning, Rika. Siguradong ito na ang pinakamahalagang gabi para sa ating lahat. Ang maririnig na boses ni Doña Beatriz sa transmitter ni Mina. I know, tita. I feel like finally I am in my rightful place. Wala nang lilingon pa sa nakaraan, tugon ni Rika. Ang boses ay puno ng kumpiyansa habang pilit na inaayos ang dulo ng kanyang laylayan. Dahan-dahang bumaba si Mina sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang anino na humahati sa liwanag ng ballroom. Sa kanyang bawat hakbang, ang atensyon ng mga panauhin ay unti-unting lumilipat sa kanya. Ang misteryosong taga-disenyo ay dumating na. Maririnig ang mga mahihinang bulong ng mga marites sa paligid.
Ang kanilang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye ng anyo ni Mina. Sino siya? Siya ba ang gumawa ng damit ni Rika? Napakaganda niya, pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Nang makalapit si Mina sa kinaroroonan ni na Doña Beatriz at Rika, isang sadyang mapanuyang ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa dumadaang waiter at itinaas ito ng bahagya. Isang magandang gabi sa ating lahat. Isang gabi para ipagdiwang ang isang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng mga sakripisyo. Wika ni Mina, ang boses ay sapat na lakas upang marinig ng mga nasa malapit. Miss Mina, I'm so glad you could make it. Plastic na bati ni Rika. Sabay hawak sa braso ni Elias, nakakarating lang sa tabi nila. Elias, look, ang ganda ng kinalabasan ng gawa niya, right? Napatingin si Elias kay Mina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang kakaibang uri ng sakit. Sa tuwing tinitingnan niya ang taga-disenyo, tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang pilit na humihila sa kanya pabalik sa isang alaala na hindi niya maabot. Hindi niya nagawang sumagot ng maayos. Tanging isang tango lamang ang ibinigay niya bago muling uminom ng kanyang alak. Lumapit si Mina kay Rika. Nagkunwaring may inaayos na munting tupi sa balikat ng damit nito. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Rika ang malamig na hininga ni Mina sa kanyang tainga. Sana panghabang buhay ang kaligayahang ito, Rika. Siguraduhin mong hindi ka muling gigising sa isang bangungot kung saan ang lahat ng ninakaw mo ay babawiin sa iyo sa isang iglap. Bulong ni Mina, ang boses ay parang isang matalim na karayom. Bahagyang nanginig ang kamay ni Rika, dahilan upang matapon ang ilang patak ng alak sa kanyang sariling balat. Bago pa siya makasagot, nagsimula na ang programa. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa malaking LED screen sa likuran ng entablado. Umakyat si Elias sa entablado, dala ang mikropono. Ang lahat ng tao ay natahimik, naghihintay sa kanyang mensahe ng pag-ibig at katapatan. Habang hawak ni Elias ang mikropono, muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Mina na ngayon ay nakatayo na sa madilim na bahagi ng silya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. Tonight, we are here to celebrate a new chapter. Isang pagkakataon para ituwid ang mga mali at... Biglang namatay ang tunog ng mikropono ni Elias. Isang matinis na ingay mula sa speaker ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan upang mapahawak sa kanilang mga tainga ang mga panauhin. Kasabay nito, ang malaking LED screen sa likuran ni Elias ay nagsimulang mag-flicker, lumilikha ng mga kulay abo at itim na linya. Sa gitna ng katahimikan at pagtataka ng lahat, isang boses ang biglang narinig mula sa mga speaker. Isang boses na pamilyar kay Elias, kay Doña Beatriz at kay Rika. Hindi ito ang boses ni Elias, kundi isang boses mula sa isang nakaraang gabi na pilit nilang itinago sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Itigil niyo yan, paninira yan, magsinungaling kayong lahat. Ang matinis na galing sa lalamunang sigaw ni Rika ay gumuhit sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nakakapit sa kanyang sariling balikat. Tila sinusubukang takpan ang isang sugat na hindi nakikita. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa naglalakihang mga speaker sa bawat sulok ng silid, ang boses ni Doña Beatriz ay patuloy na umaalingaw-ngaw, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Siguraduhin mong walang makakaalam na tayo ang nagbayad sa lalaking iyon para sipingan si Willa. Kung hindi, sira ang pamilya natin. Ang maririnig na boses ng matanda sa recording, kasunod ang isang mapanuyang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pagpuri sa karangyaan ng mga Monteverde ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Ang mga bulungan ng mga marites ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga tingin na puno ng paghanga ay mabilis na napalitan ng pandidiri at panghuhusga. Ang hiya na pilit na itinatago ni na Doña Beatriz sa likod ng mga diamante at mamahaling alak ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong alta sosyedad. Si Doña Beatriz ay unti-unting napasandal sa pader. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula. Dahil sa kagalakan, ay naging kasing puti na ng papel. Sinubukan niyang humawak sa kanyang dibdib, nagkukunwaring inaatake ng puso upang makuha ang simpatya ng mga tao. Ngunit walang lumapit.
Ang lahat ay nakatuon ang pansin sa gitna ng entablado, kung saan ang misteryosong si Mina ay dahan-dahang naglalakad patungo sa liwanag. Sa isang masining na pagkilos, itinaas ni Mina ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang itim na lambat na nakatabing sa kanyang mukha. Kasabay ng pagbagsak ng telang iyon ay ang pagbagsak din ng huling pader ng kanyang pagbabalat kayo. Ako si Willa, ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Ang babaeng itinapon niyo sa gitna ng bagyo, ang inang ninakawan niyo ng pagkakataong mahalin ang kanyang anak. Bumalik ako para bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Napaatras si Elias, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan dahil sa matinding gulat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang mahina at sunod-sunurang may nainiwan niya. Ito ay isang babaeng may dalang apoy ng katarungan. Willa, hindi ito totoo, nauutal na wika ni Elias, ngunit pinutol siya ni Willa ng isang matalim na titig. Ang katotohanan ay hindi kailanman kayang takpan ng pinakamagarang damit, Elias. Maring sambit ni Willa. Lalo na kung ang damit na iyon ay ako mismo ang tumahi para magsilbi ninyong kulungan. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Willa ang kanyang telepono at pinindot ang isang button. Ang LED screen sa likuran ay nagpalit ng imahe. Hindi na ito video, kundi mga dokumento ng bangko at mga kasulatan ng pag-aari. Bilang kinatawan ng Apex Holdings, formal ko nang ipinaalam sa lahat na ang buong ari-arian ng mga Monteverde, pati na ang mansyong ito, ay kinuha na ng aming kumpanya bilang pambayad sa inyong mga utang na hindi nyo nabayaran dahil sa inyong maling pamamahala. Pagpapatuloy ni Willa, ang kanyang nukoy, lamutsutrong fatngotngaw. Wala na kayong kahit na ano, ang inyong pangalan ay kasing dumi na ng putik sa ilalim ng tulay. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Hindi mga bisita ang pumasok, kundi mga pulis na nakasuot ng uniforme. Lumapit sila kay Rika, na ngayon ay wala na sa sariling katinuan at pilit na pinupunit ang laylayan ng kanyang damit pangkasal, tila ba doon nanggagaling ang boses ng kanyang kapahamakan. Miss Rika Alcantara, you are under arrest for falsification of documents, defamation, and child endangerment. Wika ng opisyal habang nilalapat ang malamig na posas sa mga pulso ng babae. Ang huling nakita ng mga panauhin bago ang tuluyang kaguluhan ay ang anyo ni Doña Beatriz na tuluyan ng bumagsak sa sahig, hindi dahil sa atake sa puso, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang hindi na niya kailanman mabubura. Si Willa ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa gitna ng santik. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap sa paligid. Ang kanyang anak, ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik mula sa kamatayan. Huwag mong dungisan ang kalayaan ko ng mga luha mo, Elias. Huli na ang lahat para maging lalaki ka. Ping-point, ang mga salitang ito ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa pagitan ni Willa at Elias sa gitna ng naghihingalong ballroom ng mga Monteverde. Ang karangyaan na kanina lamang ay nagliliyab sa liwanag ay napalitan na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan, tila isang sementeryo ng mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Ang mga panauhin ay mabilis na nagsalisan, dala ang mga sariwang tsismis na magiging usap-usapan sa buong syudad, iniiwan ang pamilyang Monteverde sa gitna ng kanilang sariling guho. Nakaluhod si Elias sa paanan ni Willa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng itim na bestida ng babae. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang bawat hikbi ay nagpapakita ng isang lalaking huli na ang lahat para magising mula sa kanyang pagkabulag. Ang bawat patak ng kanyang pagsisisi ay tila walang saysay sa harap ng babaeng naging matatag dahil sa sakit na siya rin ang nagdulot. Willa, please, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Elias, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Niloko nila ako. Naniwala ako sa kanila dahil akala ko ay pinoprotektahan ko ang ating pamilya. I still love you, Willa. Mag-umpisa tayo ulit. Para kay Elian. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Willa. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Elias. Ang kanyang paningin ay walang mababakas na galit, kundi isang malalim at nakakapanghinayang na awa. Pamilya, mahinang ulit ni Willa, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1 taon ng pagdurusa.
Sinira mo ang pamilyang iyon nung gabing pinanood mo akong kinaladkad palabas ng mansyong ito habang umuulan. Ang pagmamahal ay hindi lang puro salita, Elias. Ang pagmamahal ay ang kakayahang maniwala sa taong pinangakuan mo ng habang buhay, kahit na ang buong mundo ay nakatalikod sa kanya. Pero ikaw ang unang tumalikod. Ikaw ang unang bumitaw. Dahan-dahang binawi ni Willa ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Elias. Ang bawat paglayo niya ay tila pagputol sa huling hibla ng nakaraan na nag-uugnay sa kanila. Sa loob ng 1 taon, pinangarap niya ang sandaling ito, ang sandaling makikita niyang nagmamakaawa ang lalaking nanakit sa kanya. Ngunit ngayong narito na, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking puwang ng kawalan. Hindi ka nagkamali dahil sa pag-ibig, Elias. Nagkamali ka dahil mas pinahalagahan mo ang iyong hiya kaysa sa iyong asawa. Pagpapatuloy ni Willa, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap sa kinaroroonan ng kanyang anak. And you think you can start again? Ang bawat tahi ng buhay ko na pinunit nyo ay hindi na muling maibabalik sa dati. Ang Willa na minahal mo ay namatay na sa gabing iyon sa ilalim ng tulay. Sa sandaling iyon, ang pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ang yaya, dala-dala si Elian, na mukhang nagising dahil sa ingay. Ang bata ay kusot mata, ngunit nang makita ang anyo ni Willa, ang maliliit nitong mata ay biglang nagliwanag. Isang himala ang tila naganap sa loob ng silid. "Mama!" Ang malinaw na sigaw ng bata. Pumigla si Elian mula sa pagkakakarga ng yaya at mabilis na tumakbo patungo kay Willa. Ang maliliit niyang paa ay mabilis na humahakbang sa makintab na marmol. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Willa. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga bisig. Nang tuluyang sumubsob ang bata sa kanyang dibdib, ang init ng katawan ni Elian at ang amoy ng sanggol na matagal niyang pinangulilaan ay tila isang gamot na mabilis na naghilom sa lahat ng kanyang sugat. Ipinikit ni Willa ang kanyang mga mata, hinahayaan ang mga luha ng tunay na kaligayahan na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ang katarungang matagal niyang hinintay. Hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang muling pagkakayakap sa kanyang anak. "Nandito na si Mama, anak. Hindi na tayo muling maghihiwalay." Bulong ni Willa sa tainga ng bata, habang mahigpit itong niyayakap. Tangkapang lumapit ni Elias, ngunit hinarangan siya ni Severina na kanina pa nakatayo sa anino. Ang matandang babae ay may dalang aura ng kapangyarihan na tila isang pader na hindi kayang tawirin ni Elias. "Hayaan mo na sila, Mr. Monteverde." Wika ni Severina, ang boses ay puno ng babala. "Huwag mo nang dagdagan ang pagkakasala mo sa pamamagitan ng pagkuha sa kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ang katarungan ang manaig." Tumayo si Willa, karga ang mahimbing, nang nakasandal na si Elian sa kanyang balikat. Hindi na siya muling tumingin kay Elias, ni kay Doña Beatriz na ngayon ay nakaupo sa sahig at tuliro. Bawat hakbang ni Willa papalabas ng ballroom ay tila isang pag-iwan sa isang madilim na kabanata. Nang marating niya ang malaking tarangkahan ng mansyon, huminto siya ng sandali. Tiningnan niya ang madilim na kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ulan. Ang mga bituin ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga ulap. Ramdam ni Willa ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isang bigat na hindi na pabigat, kundi isang inspirasyon. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa naglalakihang mga letra ng pangalang Monteverde sa gate. Bukas ang pangalang iyon ay mawawala na, ngunit ang kanyang pangalan bilang isang malaya at matapang na babae ay magsisimula pa lamang magningning. Magsisimula na tayo, Elian, sa isang lugar na walang sino man ang makakapanakit sa atin muli. Mahinang sambit ni Willa bago tuluyang pumasok sa sasakyang magdadala sa kanila patungo sa isang bagong buhay. Ang pinakamagandang damit na maisusuot ng isang babae ay hindi yari sa sutla, kundi sa kanyang sariling tapang. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng malawak at maliwanag na kungmay ni Willa. Hindi na ito ang madilim at maalikabok na silid ni Severina noon, kundi isang gusaling puno ng pag-asa at kulay. Sa bawat sulok, maririnig ang mahinang ugong ng mga makabagong makinang panahi at ang masasayang kwentuhan ng mga kababaihang minsang dumaan sa matinding unos ng buhay. Sila ang mga inang itinaboy, ang mga asawang sinaktan, at ang mga anak na kinalimutan. Mga taong tulad ni Willa ay naghahanap ng paraan upang muling pagdugtungin ang mga pira-piraso nilang pangarap.
Dahan-dahang hinawakan ni Willa ang isang mahabang piraso ng telang puti. Gamit ang kanyang matalas na gunting, masinop niyang pinutol ang huling hibla ng sinulid sa isang disenyo. Sa nakalipas na 2 taon, natutunan niyang ang bawat sugat ay parang isang punit sa tela. Maaari itong sulsihan, maaari itong takpan ng magandang borda, at sa huli, ang peklat ay nagiging bahagi ng isang mas matibay at mas magandang obra maestra. "Mama, look! I drew a star for you." Ang masayang boses ni Elian ay pumukaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang bata na ngayon ay 3 taong gulang na, ay patakbong lumapit sa kanya dala ang isang piraso ng papel na may makukulay na guhit. Binuhat ni Willa ang kanyang anak, at ang init ng yakap nito ay tila isang selyo ng kapayapaan sa kanyang puso. Wala na ang takot sa mga mata ng bata, wala na ang lungkot. Tanging ang dalisay na kagalakan na lamang ang nananatili. Sa malayo, sa kabilang bahagi ng syudad, ang pangalang Monteverde ay tila isang bulong na lamang ng nakaraan. Si Doña Beatriz ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya. Malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Ang bawat gabi niya ay puno ng katahimikan at ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay siya na ngayong naging anino niya habang buhay. Si Rica ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binubuno ang parusang bunga ng kanyang sariling kataksilan. Ang ganda na dati niyang ginamit upang manira ng buhay ay unti-unti nang kumukupas sa loob ng malamig na selda. Samantala si Elias ay madalas makitang nakatayo sa labas ng gate ng Kuwong May ni Willa, may dalang mga laruan para kay Elian. Hinahayaan siya ni Willa na makita ang bata sa ilalim ng mahigpit na supervision. Tinanggap ni Willa ang kanyang mga hoyloy, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pagpapatawad para kay Willa ay hindi ang muling pagtanggap sa taong nanakit sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng galit. Lumapit si Lola Severina kay Willa, dala ang isang mainit na tasang tsaa. Ang matanda ay tila lalong bumata dahil sa saya ng nakikitang tagumpay ng kanyang tinuring na apo. "Tapos na ang bagyo, anak," mahinang wika ni Severina habang nakatingin sa mag-ina. "Nahanap mo na ang tunay na disenyo ng iyong buhay." Ngumiti si Willa at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay malinaw at asul. Nahanap na nga niya ang binyen. Hindi ito nanggaling sa yaman o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang kakayahang muling buuin ang sarili ng mas matatag kaysa noon. Ang bawat tahi ng kanyang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay ang magmahal ng walang takot at maging malaya ng walang pag-aalinlangan. Ipinatong ni Willa ang kanyang ulo sa balikat ni Elian habang ang bata ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng liwanag ng bagong umaga, si Willa ay hindi na isang biktima. Siya ay isang mananahi ng sarili niyang tadhana, isang inang nagtagumpay, at isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling paraiso.